Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at awa ng Panginoon, ay patuloy po na nasa kalusugan at patuloy na magpapagamit sa kalooban ng ating Panginoon. Sa araw pong ito, kagaya po ng inyong nakikita sa title marahil ng ating pag-aaral, the title is Jesus is in the Business of Cleaning. Atin pong susundan ang naging talata po natin kahapon sa Mark chapter 11 verses 15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. And he, Jesus, entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. Purihin at pagpalain nawa ang Panginoon sa pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Mga minamahal na mga kapatid, ito pong kasaysayang ito ay isinulat ng 4 na ibanghilista, ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Pero gusto ko pong makita natin na sa aklat po ni John ay isinulat po ang portion na ito kung saan nilinis ng Panginoong Hesukristo ang templo not in the end of His ministry but on the beginning. So kung titingnan po ninyo sa John chapter 2, so I would like you to go with me on John chapter 2. Ganito po ang ating mababasa. John chapter 2, 13 to 17. Ang sabi po dyan, When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market. His disciples remembered that it is written, Zeal for your house will consume me. Purihin po ang Panginoon, again, sa pagkabasang ito, ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, sinulat po ito sa John chapter 2. At alam po natin na nagsimula yung pagpapakilala ni Juan sa ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 1 bilang siya yung berbo. Siya yung sa pasimulay kasama ng Diyos at pasimulay at ang berbo'y nagkatawang tao at sumama sa atin at nakipamuhay bilang tao. So John presented Jesus in a manner na gusto niyang ipaunawa yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ipinagtataka po ng maraming mga Bible scholar dito, bakit itong si John, kumpara doon sa Synoptic Gospels, by the way, yung Synoptic Gospels, ito po yung Matthew, Mark, and Luke. Originally, noong 1780, talaga pong pinagkasunduan na tawagin itong Synoptic Gospel kasi po magkakasama po ito. Talaga pong parehas yung pagkakapresenta ni Matthew, ni Mark at ni Luke sa ating Panginoong Hesukristo. Differently kay John because John arranged the chronological event differently from the Synoptic Gospel. Well, sa ibang pagkakataon na po natin ito tatalakayin, pero dito po mapapansin nyo, bakit inilagay ni John ang event na ito ng cleaning of the temple in the beginning of Jesus' ministry. While the other three, the Synoptic Gospel of Matthew, Mark, and Luke, put the chronological event at the end
of Jesus ministry. Ngayon, ang tanong, sino ang tama? Mga kapatid, wala naman pong mali dyan. The fact na iyan po'y nakasulat sa Ebanghelyo, ibig sabihin nangyari yan. It is just a matter of the writer giving emphasis on the importance of the event. At para po kay John, naniniwala po ako na kaya ito inilagay ni Juan sa una ng ministeryo ng Panginoon. By the way, it happens after the first miracle of Jesus sa John chapter 2. Sa John chapter 2, mababasa niyo po yung Jesus turning the water into wine, which is the first miracle of Jesus. At doon po pinakita niya yung unang himala na kanyang ginawa, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na meron siyang kapangyarihang bumago, meron siyang kapangyarihang from a very simple water, it can be something very, very important like the wine. At meron siyang kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na mula sa pangkaraniwan. At mula doon, sa bagay na yon, namangha yung mga alagad at nagsisunod sa kanya. Tapos, ang sumunod na pangyayari, according to John, ay sisimula ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ministeryo bago mag-Jewish Passover, pumunta siya ng Jerusalem at ipinagtataboy niya yung mga nagtitindang mga ngalakal sa loob ng templo at yung mga money changer. So, I guess, John would like to show Jesus here that in the beginning of his ministry, kinamumuhian na niya ang mga bagay na ito. Diba? Many commentators argue that John has moved the event which actually took place at the end of Jesus' ministry to the beginning of Jesus' ministry for theological purposes. At ano yung purpose ni John? To show how Jesus opposed the religious authorities in Jerusalem from the very start of his ministry. So, ang gusto ipakita po dito ni John, according to the Bible scholars, to the theologian, sa simula pa lang ng pagsisimula ng ministeryo ng Panginoon, galit na siya sa sistemang ito ng mga relihiyoso. Galit na siya sa sistemang ito ng mga leader ng simbahan. Pikon na pikon ng Panginoon sa pinaggagawa ng simbahan sa kalalagayang ito. Mga kapatid, gusto ko pong ito'y pagbulay-bulayan natin ngayong umaga dahil tayo po ay mga nasa panahon ng simbahan na marahil ay kaparehas na rin ng nangyayari ng Panginoong Hesukristo. Kung maiisip niyo po mga kapatid at ilalarawan ng takbo ng mga simbahan ngayon, hindi ho kaya ang Panginoong Hesukristo ay papasok at magdadala rin ng panghagupit at paghahagupitin ang mga pinaggagawa ng mga tao sa loob ng simbahan ngayon? Sa palagay nyo kaya, are we not the same kind of church na kinamumuhian ng Panginoon to the point na paghahagupitin at palayasin sa loob ng simbahan ang mga negosyante at ang mga taong ito na kumikita dahil sa simbahan? Mga kapatid, kayo na po ang mag-isip. Pero, if you are going to read the Gospels, you could easily make a case na talagang ito'y ginawa ng Panginoon on a purpose. Pero, puntahan muna natin at balikan natin ang kasaysayan. Sa Synoptic Gospel, mga kapatid, ito po naman talaga ay nangyari during the end part of the ministry of the Lord Jesus Christ. Sa dulong bahagi, in fact, ito yung naging turning point kung saan itong mga chief priest at ang mga religious leaders ay nag-isip na patay na siya. Ano po? Si John hindi niya binanggit yun na ito yung nagtulak sa mga priest, sa mga leaders ng simbahan na ipapatay ang Panginoon. Kasi ito na yung dulo eh. Kung saan, ikaw ba naman na mawalan ng negosyo? Ikaw ba naman ang mawalan ng kita? Ikaw ba naman ang sawayin doon sa mga takbo ng ministeryong pinagagagawa mo? Ayaw po ng mga leader ng simbahan na pinakikialaman. Ayaw po ng mga leader ng simbahan na ginagalaw yung status quo. Ayaw po ng mga leader ng simbahan na mawawalan ng kita. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi ito ang layunin ng Panginoon para sa simbahan. Hindi ang ito'y kumita, hindi ito ay magkaroon ng pera, hindi ito ay ang dumami ng dumami kayamanan.
na siya namang ipinagtuturo ng mga pastor ngayon. Na tingnan po ninyo mga kapatid. Tingnan niyo po yung mga pastor ngayon. Kung gaano kayayaman. Yung mga sinasabing matatagumpay na ministeryo na siyang kinaiinggitan ng maraming mga pastor na gustong gayahin. Yung mga Bishop Balano ng G12 ngayon, wala na ipinangalandakan ngayon sa YouTube, sa kanilang mga pangaral, kundi yung mga pagpapala nilang material. Yung mga kayamanan na ibinibigay ng mga miyembrong nabobola nila. Kaya sa panahon natin ngayon, kung babalik ang Panginoong Jesucristo, baka hindi lang hagupit ang ipagkaloob sa mga pastor na ito. Wala nang itinuro kundi ang kayamanan, kundi ang pagdami ng miyembro para sa pera. Pasensya na po kayo kasi pag ganito po talaga topic, yung sinasabi po rito, yung zeal for His temple. Alam niyo po mga kapatid, mayroon pong aral na magandang matutunan tayo rito eh. Maganda pong pag-aralan ito. Kasi dito po mga kapatid, up to this point, Jesus has done many things which annoyed the leaders. He has healed on the Sabbath, run, kumbaga, over human tradition, no, such as washing, yung mga hand-washing rules. He criticized their hypocrisy and become hugely popular with the people sa kanyang mga pagkontra dun sa mga ginagawa ng mga religious leader na pinagkakakitaan nila ang mga tao. But when Jesus threw the merchants out of the temple, He was tackling corruption in the house of God itself. At ito po yung nangyayari in God's church, which they considered their personal property. Para sa mga religious leaders, it was the source of their money, the source of their prestige, the source of their power, and Jesus was cleaning out their wickedness. Now, the question is, why did Jesus cleanse the temple? Bakit po ba galit ang Panginoon dito? Hindi ba sabi nitong mga leader na relihiyon na to, kailangan naman yan dyan, Lord eh. Kailangan naman yan dyan, Lord. The animal and the animal sellers provided a service to the worshipers. Nakakatulong po yan, Lord, sa mga pagsamba. Yung pong mga yan ay ginagamit sa offering. Imagine niyo kung ikaw ba pupunta sa templo, kesa magbitbit ka ng tupa, kesa magdala ka ng kalapati sa iyong paglalakbay, at kesa magdala ka ng baka aakayin para maghandog sa templo. Hindi na, kasi nandyan na yan. Bibili na lang sila para kanilang maihandog. Nakuha niyo po yung punto nitong mga leaders na ito? Ganito po mga kapatid, ang simbahan din ngayon. Pagagaangin sa mga mananamba ang lahat ng pwede nilang gawin para gumaang, para maging madali, para maging maalwan. Ito ang pangako ng simbahan eh. Hindi niyo po ba napapansin ngayon? Pag pumunta po kayo sa mga simbahan ngayon, naku po ang upuan, napakagaang, napakaganda. Ang mga stage, naku ang galing, ang ginhawa. Ang mga pastor na nagpipreach, naku parang mga komedyante, napakasarap ng pakiramdam. Ang tanong, ito po ang tanong, ito ba ang pagsamba? Ito ba ang gusto ng Panginoon? Parang ang nanonood ng concert, inaaliw ka na, sumasamba ka pa. Nililibang ka na, sumasamba ka pa. Pinagagaang na ang lahat sa iyo, sumasamba ka pa. Mga kapatid, ang pagsambang walang pagsasakripisyo ay hindi kailanman pagsamba. Kaya galit ang Panginoon dito, mga kapatid. Ano po? Galit ang Panginoon dito. So, kahit na napapakinabangan yan, kahit na yan ay importante sa pananambahan, dapat po yan ginagawa ng may pagsasakripisyo. The sin prompted the disciples. Ano po? Nung nakita nila ang ginawa ng Panginoon, ang sabi ng mga alagad in the book of John, sa book ni John, John chapter 2 verse 17. Ano po ang sabi ron?
His disciples remembered that it is written. Andiyan po sa PowerPoint natin eh. Sabi po dyan, verse 17, His disciples remembered that it is written, Zeal for your house will consume me. Saan po kinote ng mga alagad yan? Kinote po yan ng mga alagad sa Psalm 69 verse 9. Ano pong sabi? Zeal for your house will consume me. Sa Tagalog ang sabi, sapagkat napuspos ako ng sikap. Napuspos ako ng sikap sa iyong templo. Mga kapatid, ang ginamit pong salitang ito galing sa Psalm 69, ang nagsalita nito si David. Ang tanong, ano yung sikap? Ano yung zeal? Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin, may paralelism po ang mga pangyayaring ito at ito po ay may theological impact. Galit ang Panginoon kasi ang mga tao na pumupunta sa templo, wala nang sikap. Wala nang zeal. Ngayon po mga kapatid, dahil po sa kaginhawahang iniaalok ng mga pastor na to sa mga mananamba, wala nang pagsisikap ang mga miyembro. Ang hinahanap na lang lagi kilabot. At sinasabi nilang ito'y kilabot ng Holy Spirit. Mga minamahal na mga kapatid, lahat ng pwede niyong gawin para paginhawahin ang pakiramdam ng mga mananamba ay patuloy niyong ginagawa para ilayo ang mga mananamba sa tunay na pagsisikap para hanapin at sambahin ang tunay na Diyos. Ngayon po mga kapatid, ano turo? No po, mga mensahe para yumaman, mensahe para magtagumpay, mensahe para maging maalwan ng buhay, magtagumpay ang happy marriage, magtagumpay ang maging mahusay na magulang, maging mahusay na estudyante, maging mahusay, puro lagi maging mahusay. Para dumami ang mga miyembro, para lumaki ang offering, para makapagpatayo ng mas malaki pang building. Nasaan ngayon yung zeal? Ano bang klaseng zeal yan? Ano bang sikap yan? Mga kapatid, kung uugatin po ninyo ang konteksto ng Psalms chapter 69, ang binabanggit dito ni David na sikap ay pagsamba. In the Psalms, David was opposed by those who disdained his respect for true worship. True worship and for the temple. The parallels with Jesus are clear. For he encountered also opposition for his cleansing the temple. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, ano po ang sabi? Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market. Mga minamahal na mga kapatid, and I would like to tell you this, my beloved brethren sa UNIDA, stop making the church a marketplace. Stop marketing the gospel of the Lord. And many pastors are marketing the gospel of the Lord without understanding the real purpose of God. Cutting edge. That is marketing. And the Lord said, get this out of here. His disciples remembered the zeal in the heart of David. The desire of David to worship the Lord. Not the desire to grow the building, to have more money. Pasensya na po kayo mga kapatid. But you can sense the zeal in my heart. Sino ba ayaw ng growth? Sino ba ayaw ng paglago? Pero not in compromising the doctrines of the church. Tandaan po ninyo, like David, Jesus was opposed for being zealous for God and worship. And evil within the church. Ano po? Sabi po, evil within the church is perhaps the worst kind of evil because it masquerades as good. Napakatindi po nito. Yung kasamaan sa loob ng simbahan probably is the worst kind of evil.
Sapagkat nagmamaskara ito na mabuti. Nagmamaskara ito na tutulong ito sa paglago ng simbahan. Gagawin ka nitong disciple. Ikaw ay maglilid ng 12. At yung 12 mo maglilid ng 12 nila hanggang sa mabuo yung iyong tinatawag na G12. Ang tanong ito. Ano ba ang pinalalago mo? Numero? O yung paglago ng mga tupa sa kanilang pananampalataya? What is sad is this? You are just growing the number without real knowledge and real conversion sa mga tao na ina-attract ng mga turong ito. The businesses Jesus threw out were there to make money. Ito yung pangako nung si Bishop Balano sa kanyang napanood ko YouTube. Hanapin niyo po yon. Yung video ng Bishop Oriel Balano na nag-encourage. Pag nabuo niyo ito, 144 na to. 144,000 po ito. Nangingilabot ako mga kapatid. Pera-pera lang ang katapat. Kaya yung mga pastor na-attract dito May pangako po kasi ng pera May pangako ng pagyaman. At ang mga patotoo, nagkaroon ng kotse, binilin siya ng ganito ng miyembro niya. Yung mga nabobolang mga miyembro. Mga minamahal na mga kapatid, Jesus threw out these businesses where the leaders of the church make their own money. So ano pong excuse? Ano po? Their excuse was that they were supplying animals for sacrifice. People would buy these animals for use during worship. The money changers were useful for worshippers who came from foreign places, but they were also involved in banking activities, including acts that broke the law of Moses and exploited the poor. Never mind the excuses. God, in the person of Jesus Christ, wasn't having any of it, and He was going to sweep it clean. Tandaan po ninyo mga minamahal na mga kapatid, temple was for God, period. Ang simbahan ay para sa Diyos, period. Not for money, not for power or prestige, not for any human activity that was not in accord with God's own heart. God still feels this way about the church, about your heart, if we will just let Him be in control. He will sweep those holy places clean. He will make them place of worship again. Places where God's people can be free to love God and to love one another. Let us go back to the basic. Go back to the basic. Alam niyo po mga kapatid, ang Simbahang Unida, sa simulain ito, sa simulain ng Simbahan ng Unida, ito po mga kapatid ay kinaiinggitan ng ibang mga simbahan. Humana po kayo mga kapatid ng simbahan na nagawa na sa bawat barangay ay nakapagtayo ng isa. Unida lang nakagawa nun. Sa Cavite, halos bawat baryo, bawat bayan may isang unida. Ngayon, hindi na ganoon. Wala nang may interes na magtayo ng simbahan. Kasi ang interes, magparami tayo ng magparami. Magparami tayo ng magparami. Nakakalungkot mga kapatid. Nandun na ngayon yung pagnanasa sa kapangyarihan, pagnanasa na kami ang malaki, kami ang marami sa bilang, at gagawin namin ang lahat para lumaki,
para dumami sa bilang, at para yumaman. Again, uulitin ko, the church was for God, period. Not for money, not for power or prestige, not for any human activity that was not in accord with God's own heart. Again, ipagpaumanhin po ninyo pag ganito po ang mga usapin at ganito po ang talakayan, hindi po maialis sa akin ang hindi maging emosyonal sa bagay na ito. Mahal ko po ang simbahang Unida. Kahit na po ang simbahang sa Pilipinas ay hindi na sumusunod sa doktrinang itinuturo ng Unida, wala po akong pakialam, basta po kami dito sa Canada, lahat ng mga pastor at ang 7 simbahang nandito, mananatili po kaming unida at solido sa turo ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo. Dito po sa Canada, makakasumpong kayo ng tunay na mga aral ng ating simbahan. Tayo po saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri kami sa iyong pangalan, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan, pagbibigay ng karunungan, at patuloy na pagsama sa amin pong mga pag-aaral. Panginoon, kahabagan mo po ang aming simbahan, kahabagan mo po, Panginoon, ang mga kaanib na unti-unting nadadala ng mga maling aral, naaakay ng mga maling sistema, na kung saan madalas pati ang aming doktrina at pinaniniwalaan ay naiimpluwensyahan at naisasakripisyo. Ibalik mo po ang Unida sa tunay niyang kalagayan, sa kanyang katatayuang tinanggap na aral mula sa mga matatanda. Ibalik mo po kami sa simulain para po maging hamon sa aming mga buhay na maglingkod at sumamba ng naaayon sa iyong kalooban. Dinadalain ko po ang mga nanonood, ang aking mga kapatid sa iba't ibang mga lugar ng bansa at ng iba't ibang panig ng mundo. Dinadalangin ang kanilang mga kalagayan. Pinapanalangin po ang mga karamdaman, ang mga pangangailangan sa buhay, yung pong mga suliranin na pinagdadaanan, at idinadalangin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Wala naman po kaming magagawa kung hindi po dahil sa iyo. Panginoon, hindi po namin pipilipitin ang kamay mo para pasunurin ka sa aming gusto. Wala po kaming kapangyarihang gawin yan. Habag at awa mo lang po ang aming hinihiling. At naniniwala po kami na kung ito ang inyong kalooban, wala pong pwedeng pumigil nito at sigurado po akong ito ay magaganap. Maraming pong salamat, Panginoon. At sa iyo po ang lahat ng papuri. Tanggapin mo po ang aming pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Magandang araw kapatid na Connie Salmorin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Agi Victa. Magandang araw po kapatid na Lani Tulagan. Kapatid na Maribeth Eusebio, Ate Cora Dolor, kapatid na Maricar Lim, Ate Cordeng Ligaspi, magandang araw sa iyo. Pastor Rainier Herodias, isang araw usap tayo Pastor Rainier. Emily Garcia, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ganon din po kay kapatid na Gary Morales, kay Maribeth Frias, Maribeth Eusebio, Ate Agi Victa, yan ay nabanggit ko na kanina. Kapatid na Leslie Tamundong, magandang araw po. Ate Beth Aguinaldo, kapatid na Apmin Embile, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Ana Marie Bisto, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Flor de Lisa Maines, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Flor de Lisa, si Kuya Eric Maines ay ayan po, sabi ni Ate Flor de Lisa Maines, ang cutting edge, puro pinag-uusapan, ilan na ang nadala mo.
Para bang ilan na nabenta mong kaluluwa, kapatid? Nakapagbenta ka na ba? Hanap buhay hindi po ba? Anyways, that's marketing. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Yan, pagparain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Enrique Monsanto, magandang araw po. Nanay Belen Olaes. Kapatid na Marjorie Almasar, magandang araw sa iyo. Patuloy po pala nating ipanalangin si Baby Ayela, na pamangkin po ng asawa ni Marjorie, ni Daryl. Yan, sana po ay maging successful yung kanyang operation. Kapatid na Roslyn Destura Tolentino, magandang araw sa iyo. Kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Kapatid na Miriam Ay Advincula, kapatid na Eric Advincula, magandang araw sa iyo. Kay Kumaring Ami Santos. Kapatid na Pete Paloma, magandang araw sa iyo. Kung sino ka man, kapatid na Pete Paloma. Ganun din po si Ate Del Sauler at Kuya Eddie Boy Sauler, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ni Ate Agi Victa, nawa ay maging eye-opener ang inyong mensahe sa ilang maling katuruan at sistema. Sana nga po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Kapatid na Israel Encavo, magandang araw sa inyo, mga taga-Karkar. Yan, mga kapatid na taga-Cebu. Magandang gabi, Pastor Olan Ribullar. Ganon din po, Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo at mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Kung kayo po'y taga Winnipeg, kailangan nyo ng pagkain. Kung tinatamad kayong magluto, alam nyo na kung saan. Aristocrat Restaurant po, yan. Andun po lahat ang pagkain Filipino na pwede ninyong puntahan. Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Kapatid na Debbie Bernabe, magandang araw kapatid na Debbie. I hope everything is okay with you at sa iyong kalusugan. Ate Cora Dolor, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, Ate Merly Toledo, Kuya Ban and Ate Del Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Sara Colina, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Psalms 15:2. Sabi ni Nanay Carolina, salamat po. Ate Paz de la Cruz, Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ni Pete Paloma, salamat Bishop sa mabiyaya at malinaw na mensahe. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood. Ate Esther Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang sarap magbasa ng mga comment ninyo. Si Kuya Ato Duwatin, patuloy po nating isama sa prayer. Ayan, si Ate Mirna Sapitan, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Sara Colina. Ayan. Mga kapatid, kahapon po ay pinag-usapan natin ang pagkakaroon ng Tinig ng Pag-asa worship service at ito po ay aming lubos na ipinapanalangin at hanggang ngayon po ay nasa proseso na tayo ng panalangin. Kung ito po ay magmamaterialize, kayo po ng mga nanonood dito ay inaasahan ko ang inyong pagsuporta. We are going to create something new sa larangan ng pamamaraan ng pagsamba. So if it is possible, wala naman pong pwedeng pumigil nito. Again, I will be collaborating with some of you at makikipag-usap po ako sa inyo para po masimulan ang gawain ito kung ito'y kalooban ng Panginoon. So, tentatively, mga kapatid, sa April, is it April 6? Yung pong sunrise service, Easter, yung Easter sunrise service, unang linggo ng buwan ng Abril, Pasko ng Pagkabuhay. So, iniimbitahan ko po kayo sa isang natatanging pagsamba ng Tinig ng Pag-asa. Ayan, so magkakaroon po tayo ng pananambahan. So, medyo ganito rin pong format but on a different platform. We will be doing it on Zoom so you can interact. Ibig sabihin, pwede po kayong magbahaginan, magkwento ng inyong mga karanasan at pwede po kayong mag-share ng inyong mga pagpapala. Naging pagpapala po ba Tinig ng Pag-asa sa inyo? Ano yung mga natutunan ninyo? So, gagawin po natin ito. So, iniimbitahan ko po kayo. So, ganito po ang mangyayari.
Magsisimula po yon dito sa Winnipeg ng alas 7 ng umaga. Kasi po yung mga taga-Amerika ay nakikiusap. Kasi kung alas 6 po ng umaga dito at alas 7 ng gabi dyan sa Pilipinas, lugi ang mga taga-Amerika. That will be 4 a.m. sa kanila, sa US. Kaya ang gagawin po natin, i-adjust natin ng konti. Alas 7 ng umaga dito sa Winnipeg, alas 8 po ng gabi sa Pilipinas, araw ng linggo. Sa Amerika yon ay alas 5 ng umaga. So parang ganito rin po. Ngayon po, ngayong oras po ay I think alas 6 ngayon sa Amerika. So kung nakakapanood naman po yung mga taga-Amerika ng alas 6, mag-a-adjust lang po sila ng isang oras araw ng linggo. So ang gagawin po natin, mananambahan po tayo via Zoom. Makikita nyo po yung Zoom link sa akin pong timeline, katulad din po nito. Ang gagawin nyo lang po ron, kiklik nyo yung join, at kayo po ay pwede nang mag-join sa atin pong kauna-unahang Tinig ng Pag-asa Worship Service. So anong lalamanin ng atin pong Tinig ng Pag-asa Online Worship? Magkakaroon po tayo ng pag-aawitan. So ibabalik po natin sa atin pong nakasanayang pagsambang unida. So we will be singing hymns. Na po, pag-awit po natin ng mga himno. Pagkatapos po noon, magkakaroon po tayo ng sharing. No? Maaga po ngayon nag-start. Opo, kasi po nag-adjust po kami ng oras. No po? So meron po tayong mga sharing, by the way, at mga patotoo. So meron po 2 oras po ang pananambahan natin. No po? Gagawin po nating 2 hours 'yon. So ngayon po sa New York ay 9 na ngayon sa New York. Iba ba oras sa New York? 9 a.m. po ngayon sa New York. O, yun. So, hindi ko po alam. Basta po, magiging alas 7 po dito ng umaga. Para lang pong Tinig ng Pag-asa rin na Sunday. Ano po, medyo maaga lang ng konti. Kasi ang Tinig ng Pag-asa 7:30. Hindi po ba? Sa inyo ay 8:30 sa Pilipinas. So, ang gagawin po natin, mag-adjust lang tayo ng konti. Gawin nating maaga-aga ng konti, alas 7. Pero araw po yun ng linggo. Total naman, walang mga gawain ng linggo ng hapon, yung mga kapatiran natin sa Pilipinas. Samahan nyo po ang Tinig ng Pag-asa sa kanyang pananambahan. So, we will be inviting Pastor Rainier na pangunahan tayo sa ating pong mga pag-aawitan ng mga himno at tayo po ay magbabahaginan. So, gusto ko po kayong ma-meet personally. Bawal ang walang camera, ho? Bawal ang walang camera. Pag nag-join po kayo sa Zoom, kailangan po may camera kayo para po opo, kapatid na Ana Visto, it will ganito na to lagi, 7:30 lagi. Ayan, so you can join at magkakaroon din tayo doon ng mga pananalangin. So usual worship service po ang gagawin natin. At uusal po tayo ng ating sinasampalatayanan, no? Basta ho, isang pananambahan to online. At ibabalik natin yung atin pong nakasanayan na pananambahang unida. Online nga lang. Ayan. So, yun po. So, I hope you can join us. Kasi yung iba po na mga malalayo talaga sa Pilipinas, mga nasa ibang bansa, wala po silang pagkakataon. Lalo sa Middle East, wala po silang pagkakataon talaga na makasamba. Meron po nagtatanong sa akin sa New Zealand. Nakalimutan ko yung pangalan ng kapatid na ito. Taga New Zealand. Wala po silang simbahan doon. Meron po yung kapatid na George Serbo, nag-message po sa akin, nasa Guam naman. So, pipilitin po nila na mag-join talaga sa Tinig ng Pag-asa. And we are going to also make it live on Facebook. Kasi po ang Zoom, pwede siyang i-live sa Facebook. Kaya kung hindi man sila maka-join sa Zoom meeting, na worship, pwede rin naman po silang manood lang. Palagay ko po, yung mga galit sa akin, manonood lang sa Facebook at titingnan ko ano magiging kaganapan. Pero, mga kapatid, wala po ako intensyon na manggulo. Gusto ko lang po na patuloy na ma-encourage ang bawat isa sa atin na mahalin ang atin pong pananampalatayang sinimulan ng ating mga magulang. So, sabi ni Ate Leslie, excited na raw siya sa online worship. April 4 po pala yun, mga kapatid. Ang sabi ni Agnes. No po? So, April 4 po yun. Tandaan po ninyo, lagyan nyo ng date. By the way, ang Saskatchewan,
hindi naman sila nag-a-adjust ng oras. Parehas na kami ng oras ngayon, no? Ngayon po ay 8:12 na rin, kaya wala akong problema. Gabi, ayun nga lang, may gawain po ang Saskatchewan kay Pastor Epi Bautista ng ganong oras. I don't know. Tingnan natin kung paano. Baka mag-join na lang din si na Pastor Epi sa pananambahan na yon kasama ang tropang Yorkton. Minsan si Pastor Epi naman ang ating iimbitahang maging tagapagsalita. So, we will be inviting pastors. Hindi po ako lagi ang makikita ninyo na tagapagsalita. Para na minsan po si Pastor Michael Maines ng Karsadang Bago ang gagawin nating speaker. So, gagawin po natin itong online Unida worship. At total, wala pong gumagawa sa Pilipinas. Wala naman pong ginagawa ngayon masyado. Wala naman pong pinaggagawa. Kesa magbisikleta, hindi po ba mas maganda yung mag-online worship tayo ng Sunday? At imbitahan lahat ng mga Unida to join. So, ito po yung welcome para sa lahat. So, ganun po ang ating gagawin. Patitibayin at palalaguin po natin ang mga pananampalataya at pagmamahal ng mga Unida sa iglesia, no? At mangyayari lang ito pag natututunan natin kung ano ba talaga ang ating tunay na doktrina. Mga kapatid, ito po ay mangyayari kung ito po ay kalooban ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos ito, Diyos din naman ang magpapatigil nito. So, ayun po, pagpalain po kayo ng Panginoon, and I hope sa buong maghapong ito ay samahan tayo para doon naman sa mga magsisitulog na ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo at ibangon kayo sa kalakasan, sa kinabukasan, at patuloy po tayo na magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ni Ate Yoli, kantahin po natin ang kanta sa himnaryo. Hayot lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Alam niyo mga kapatid, meron pong ano ba yon? Si Ate Miriam, ano ba apelyido ni Miriam? Bernardo ba? Taga Matang Tubig. Yung asawa po ng pastor, katulong ng pastor doon. Siya po ay merong mga, ano tawag doon? Piano accompaniment sa YouTube. Hanapin nyo lang po yun, yung kay Ate Miriam Bernardo. Yung po ay ari na po yun. Wala na, hindi na kailangan ng tugtog eh. Ari na po yun, sabayan. Napakaganda po ng mga, ano na yun, ng mga, ano tawag doon? Yung mga videos na meron siya nandun. Yan, good morning po kapatid na Gloria Morales, Lily Camyalu, magandang araw bunso, pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Amerika. I hope maka-join ka bunso sa Sunday, hindi pa sa Sunday, sa April 4 pa. Ate Elizabeth Aguinaldo, nakakamiss po talaga, kita nyo po. Isa lang ibig sabihin niya, pag nami-miss nyo himnaryo, matanda na kayo. Kasi kung mga kabataan, wala na po nakakaalam yan. Ang alam na po ng mga kabataan ngayon, puro Hillsong, puro, ay nako mga kapatid, talagang, ayun, pati yung mga pastor natin, wala na hong gustong kumanta niyan. At parang pag kumakanta ka ngayon ng himno, para kang kumakanta ng isang awitin ng kulto. Hindi po, mga kapatid, napakaganda po ng himno. Ayun, so, sabi ni Ana, si Pastor Rainier ay nagturo sa amin ng hymnal. O yan. Napatawa si Ate Yoli Kerubin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.